day, everyone. I'm Dan. I'm Ellie. Kay Mali. Empress, Starfish, Patrick. Jul, I'm Rana. This is Math Talks, ang podcast na kung saan sabay-sabay tayong matuto pagdating sa usaping mathematics. So, first episode to ng podcast natin, no? Pero bago ang lahat, para sa inyo, ano nga ba yung kahalagahan ng mathematics in everyday life? Kasi para sa akin, bilang estudyante, nagagamit ko siya tuwing, magko-compute ako ng pamasahe, pagpasok, pag-uwi. Yun. Sa'yo naman, tala na sa'yo. Ang tulong naman naman sa akin, siyempre, mag-asos na tayo ngayon. Oo, Tapos talaga. magkano naman ang budget sa atin. Yeah. Kasama na talaga sa everyday life yan. Oo, kasama na yun. Natulong sa akin naman, kaya ko na i-budget yung allowance ko sa isang linggo, gano'n. Yun, mas makakatipid ako. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Hindi. Hindi. Ano lang, tamang bahay lang ako. Naalala ko na mabuti kasi. So, tol, ano sa'yo? Ikaw, ano naman sa'yo? Ako? Kasi ako yung tipong tao na matipid. Matipid ako. Oo, matipid ako. Eh, siyempre, Yes, kaya puno ko ng compute about sa pera. Siyempre, lahat naman tayo problema ng pera. Budget Oo, tol. Tulad ng pamasahin natin, ang mahal ba ng pagkain sa school? Gano'n nga pala yung pamasahe niyo sa inyo pag pumapasok ka sa school? 25 pesos estudyante na. Mahal? Ang mahal, di ba? Sa kwenta, papunta pa lang sa Pero Pero buti na ba-budget mo yun, tol? Magkano pala yung baon mo sa araw? Ako siguro, baon ko sa isang araw, 150 lang. And then, Sana all. siguro 500, 3 Okay. days. Yung PTHS natin. Pero buti nga napagkakasya mo yun kasi iba yung pamasahe mo. May ipon pa yun. Oo, di ba? Para sa akin kasi yung math, problema lang talaga sa akin yan. Kaya hindi ko na masyadong iniisip eh. Kasi nadadagdagan lang Pero kahit ano overthink siya, eh. tol, no? Kahit problema, importante pa rin Oo, siya. di ba? Importante, pero Kahit na stressful siya. ayoko talaga sa math. Nagiging problema lang ng math sa school. Oo, tol. Doon na nagiging problema yun. Pero sa Tapos itong podcast para sa school, no? pero sa buhay natin, kahit sino ini-enjoy yan. Bakit? Enjoy talaga Isipin sa mo kapag hindi mo in-enjoy ang pagkukumpute mo sa baon mo sa kung saan man yan, matik mali ang sagot mo. Useful talaga yung Mali, mathematics, mali. tol, sa everyday life. Kailangan yun. Kaso ayoko talaga ng math. Kaya di ba minsan may nagsabi, ang math daw is love. Math daw is love. Love your math. Kasi kanya-kanya naman tayong perspective about sa math, bagay. di ba? Ikaw, Na- ano sa'yo, ano sa'yo yung math? Kasi sa akin, dahil magastos akong tao at di uso sa akin masyadong magtipid. Nagagamit ko yun sa Pang Shopee. Oo. Mahilig Pang kasi ako Shopee. umorder ng Shopee, kaya minsan, yun, ginagamitan ng math. Ikaw naman, ano ba sa'yo math? Yes. yes, yung math para sa Hindi, I can use math kasi pag nagluluto, di ba? Mini-measure yung mga doon, ingredients. Sheesh! Tayo mo ba yun? Chef ka pala! Yes! Ano ka? TBL. Tara. Pero TBL Eh, di ba may tindahan madalas kayo? ang ano Oo, doon, di ba madalas nasabi ang may math tindahan? sa TBL. Yun, Kasi measurement pa lang Pang-scope, nandun scope, yun, no? scope mo. Pero di ba may tindahan kayo? Yung Oo, meron. Yun, ginagamit ko rin yun. Oo. Sa Alam mo ba man Tama. borderline sa kanila? Alam Baka mo. 11 pesos na. Ang mahal! Grabe No. kasi. Inflation! Mura yung tindahan namin, no? Sa amin kayo bumili. Mura mapapamura. Layo eh. Mamamasaya pa kami papunta doon para lang bumili. Sayang. Titipid Tatawid niya pa kayo kasi. bundo. So ayun nga, ang purpose ng podcast na to is pag-usapan yung iba't ibang field ng mathematics and Yes. ang gusto ko sanang pag-usapan natin is yung Fibonacci sequence. Sa tingin nyo, sino nag-inventor gumawa ng Fibonacci sequence na yun? Pagkakalam ko kasi yung gumawa ng Fibonacci sequence si Leonardo Fibonacci. Yung Di ba pangalan, Italian pero- mathematician siya, tol, Mm. di ba? Pero, Pagkakalam ko Italian mathematician siya. Oo.
pinanganak siya nung 1771 ba yun? I forgot na kasi. Tapos may other nickname pa siya. 1170. 1170. Tagal na pala, no? Oo. Yun na po. Ilang taon na yung nakakalipas na, no? Matagal na palang may ganun mat eh. Tapos naman Matagal na talaga masyadong, nag-exist. 1250 sa Pisa. So ano siya, parang yung Pisa kasi sa pagkakaalam ko, lugar siya sa Italy. Tapos yung mga tao dun, mga Pisano yung tawag, di ba? Sa anin tawag. Kaya nga, di ba yung sa apelyido niya, ano, Oo. ginamit yun. oo, Di ba? Leonardo Pisano, di ba? oo. Oo. Leonardo. Wala sa amin. Bukod sa ano, Other nicknames niya. Leonardo Pisano, may iba pa siyang nickname. Ano yun? Like Leonardo Leonardo Bonacci. Fibonacci. Yan. Fibonacci. Bonacci. Teka, ano nga pala meaning na Fibonacci? Ano tol? Kasi ewan ko, na-research ko to kanina kasi podcast natin to eh. Hindi nila na-research. Yun nga na ano, yung sa word na Fibonacci, nakuha siya sa Italian word na yung phi is file, na ang kahulugan is anak ni or anak ng. Tapos yung Bonacci, nakuha sa apelyido ng papa niya na Bonaccio. Kaya yun, anak ni Bonaccio, Fibonacci. Okay. Ang lupit. So, alam nyo ba kung paano, kasi hindi ko alam paano magsubgamit yung Fibonacci. Alam nyo kung paano magsubgamit yung May Fibonacci? idea ba kayo? Oh, you have idea ba guys? Ano eh, siguro, bago yun, siguro ano muna, yung Fibonacci sequence, di ba, parang nakikita natin siya sa ano, sa surroundings natin. Halimbawa na lang sa ano, yun nga, katulad sa sinabi ng libro, di ba, sa mga petals ng flowers, di Yan. ba, Sarap sa spirals palagay. ng, Snake. spirals ng snails, tapos, ano pa ba yun? So, Tapos Yung So- stripe ng zebra, di ba? Yun. kahit nga yun sa shell ng pagong eh. Di ba? Sa tama na rin Meaning, yun di eh. ba? Kasi, Pero paano nga ba yung formula ng ano? Fibonacci sequence? May idea ba kayo dun? So ayun nga, based sa na-discuss ni Sir, di ba, ano, present number, ipa-plus mo siya sa past number. Halimbawa, ganito, yung past number is 1, tapos yung present number is 2. 2 plus 1 is 3, tapos 3 plus 2 equals 5, 5 plus 3 equals 8. so parang mag-add lang na. So yun na yun, tuloy-tuloy na yun. okay lang ba? Ako rin. So, Madali lang pero pala. parang medyo magkatulad sila ng triangle sequence. Ano Ay, yun? triangle. Ay, parang Pascal triangle. Oh, parang same nga Oo, sila. Pascal. Sino nga bang nag-invento ng Pascal triangle? Blaise Pascal ba? Oo, oo, oo. Blaise Pascal. Taga saan yun to? Paris ba? Paris. Kumbaga French mathematician siya. Siya na, kumbaga yung si Fibonacci sa Italy, siya naman sa French. Ang galing. Ang galing. So, ayun nga, paano ba Gamitin. gamitin yan? Yung ano, triangle. Paano nga bang gamitin? Kasi relative. Oo. Ano, Oh, related sa related atin. kasi sila eh. So, parang pumasok. Pasok sa So, ano, Fibonacci yun. paano nga ba? Paano nga ba? About triangles din naman siya, di ba? Di ba sa taas nun magsisimula 0, di ba? Tapos, Zero. ay 1 ba sa taas? Ayun, 1. And Parang then, di ko kasi naintindihan ng maayos yun kasi ano. Yung ano yan, parang ano, mag-a-add ka lang hanggang sa makabuo ka ng triangle. Halimbawa sa umpisa 1, di Hindi, ba? 1. 1. Tapos One. dito 1. Tapos sa baba, sa baba ng 1 na isa na number, ano yun? Dalawang 1. Kunwari, pag mag-ano ka ng 1 sa una, Mm. i-bring down mo yun sa dalawang gilid nun. Bali, Tapos, dalawang- ipagpa-plus mo yung 1 tas 1 equals 2, ibig sabihin lalagay mo sa may bababa nun. Tapos maglalagay ka ulit ng 1 sa gilid nila. Tapos add, tapos hanggang sa ano, makabuo ka ng Kumbaga, ang pinakagilid ng Pascal triangle is number 1. Number 1 na. Number 1 talaga ang pinaka ganito kasi yung pag-commit niyan eh, di ba? 1 sa taas. And then, by bababa kang 1 dun. And then kapag pinumpute mo siya, magkakaroon ng 2. Baba naman. Hindi na nga yun. Then dito. Then dito.
Parang Sige, ang sige, Oo, yung triangle eh. Kasi nag-skip kayo eh. Kumbaga naging ganun eh. Paano yung... Yung side-side niya. Tinutuloy ko lang yung pag-triangle. Grabe yun. Kasi huwag nyo kasing inaano si Ali, di ba? May stress Ay, ako ba yun? Kasi So, easy yun. lang ang isod. So, pwede bang bigyan mo kami ng kita kung paano i-solve yan? Tama yun. Hindi, para sa'yo, tingin mo, magagamit ba siya in real life? Yung Pascal Triangle. Oo. Oo. Pero ano na siya, parang, halimbawa, kung sabihin natin, interactions in everyday life, parang malayo na siya, O yung nagagamit pa ba? Nagagamit pa rin sa yung mga ang tawag dun, yung mga architect ba yun, yung mag-solve ng QCM gano'n. Ang tawag dun? Nakalimutan ko yung tawag. Architecture, gano'n. Oo, ginagamit nila, di ba? Dapat mag-architect ka na tol. Yung ako nun, di ba na mag-drawing? Yun lang. Sunod na. Mamaya na tol. Binulo. Mag-isip pa tayo ng ano. Pero tulad nga sabi ni Sir, di ba, mga kadalasan talaga na gumagamit ng Pascal Triangle is businessman. Tulad doon ng mga incheck. Mga taga-China. Mga China. Sa China. Businessman talaga yun, no? Ay, oo, Mga ayun pala lang. Chinese. Ayun pala. Sa China talaga yun. Lagi nilang Tutuusin, ginagamit. walang walang naglabas ng strategy na yun. Talagang kinip lang nila sa sarili nila kung ayaw nila Buti may naglabas ng Ay, naalala ko. yun nga, si tulad ni Blazing Blaise Pascal. Siya, nagdaan ng henerasyon nun, tsaka lang nilabas yun. So matagal na talaga yun. Siya yung umangkin ng Oo, kapag siya sa yung, oo. Eh, gago nga. Siya Siya yung umangkin nun. Sabi ni Sir yun eh. Na siya lang ang naglabas. Oo. Tagal lang galing talaga Matagal sa na China yun. siya. Ilang dekada na talaga to. Tangin na yung tulog yung magmumura. Bigla kami pumasok sa utak ko nga pala. Seryoso kasi. Kinuha niya lang yung galing sa China. Ganito ka naman sa inuman, magmura-mura. Pero galing talaga siya sa China. Inangkin lang ni Blaise Pascal. Siya lang ang umano nun. Matagal na talaga yun. Siya lang Kumbaga mga Chinese businessman talaga yung Oo. Tapos inangkin lang ni Kinikip Blaise. lang nila yun para sa sarili nila, ayaw nila ilabas. And then yun nga, lumabas si Blazing Pascal, siya ang naglabas. Blaze yun. Blaise Pascal lang tol. Blaise Pascal. Blazing talaga ako eh. Tinatanong ko sa inyo, Blazing ba o Blaze? Blaise. Sabi lang. Pascal. Nakalimutan ko na yung una eh. Pascal ang naalala ko eh. Blaze Pascal. So ayun nga, tingin nyo nagagamit sa pang-araw-araw yun? Oo, hindi. Ang gamit pa din. Siguro sometimes. Pero naisip ko na lang, Kasi sa school na lang. Sa relasyon, General. General. relasyon na yun, Generasyon. ano na siya, makaluma na siya. Oo, tol. Luma na siya eh. So marami. Kung tutusin, dami ng mga tao. di ba? Mga na-invento na sequence na ganyan. Tulad doon sa mga lalaking store, di ba? Calculator na sila, hindi na sila gumagamit ng ulo. Sabagay. Hindi ako dun. Agree ako dun. So, luma na talaga siya. So ngayon, Sci-fi na yung gamit nila ngayon. depende na lang sa tao kung gusto nilang gumamit. Pero buti, dami yung natutunan Nagsipasok ba kayo nun guys? Oo naman, yes naman. Yun talaga. Yan kumbaga, nagkataon na na-present kami. Pumasok sa utak. Pero to lang, Galing sa China nga. yun nga, marami akong natutunan sa podcast na to. Kasi siguro 2 beses ko pa lang isang beses ko pa lang na-meet si Sir. Buti kasama ko kayo sa podcast na to. Kasi marami talaga akong natutunan. Pag nagdi-discuss si Sir, ayun ko parang lumilipad yung utak ko na hindi ko talaga mag-gets yung pero yun nga buti dahil sa inyo. Sa akin din, ako naman pag nasa lesson niya ako, tutang din ako. Pero ngayon, Bagay, ako rin naman. makakalutang ang mat eh. And then, lalo na sa mga problems, sa sobrang daming problems,
nagkabulbul. May problema ka na nga sa labas sa rampoy, di ba? Ito naman. Paano kasi sir, may madaling solve, tapos may ilalabas pa siya na mahirap na solve. Nilalabas, Para tinutulong na siguro ginagawa niya para matututo. Pero ang magandang kay sir, medyo magaling siyang Oo. medyo magaling siya. Basta magaling siya magturo. Magaling talaga siya magturo. Maintindihan mo talaga. Maiintindihan. Ang galing nga niya eh. Bawat ano talaga winawang by one yung pag-aaral. Oo. Kaso yung formula na binigay. Tsaka ano siya, Dol? Haba. Ang haba nga, hindi ko Nakapagod makakita. yun. Pero kung ano sa podcast na to, kumbaga dahil sa tulad nga ng sabi ko kanina na medyo lutang ako lagi, ganyan dun sa kasi math yan ang hirap eh. Pero ngayon, kahit pa paano natatandaan ko yung iba. Diba? So, napaganda naman yung natin. Podcast. Kumbaga pagbalik tanaw to. Balik tanaw pala talaga. Ito yata Balik kinukontent nila, balik Dali mo tanaw. boy ah. Lalim mo. Balik tanaw. Grabe parang So ikaw, ano ba natutunan mo? wala. Kaya mo matutunan? Ayun. Inom lang ng Hindi. juice. May natututunan naman ako kaso nakatulog ako dahil sa trabaho. Alam niyo naman. Ay, ano bang work mo ngayon, Tol? Ano lang, parang fast food siya. Fast food. Papasok ng alas 12 ng hapon. Hirap talaga yun. Uuwi minsan ng 3 AM, 2 AM, 1 AM, paiba-iba. Nag-ano ako. Ang tawag dun? Overtime. Overtime. Oo. Dagdag sahod din, sayang. So, ayun nga. Sana magtuloy-tuloy itong podcast natin na to, no, madagdagan pa ng ibang episode. Sana wag. Saan narinig ko? Wala, kailangan sabihin eh. Sana madagdagan tong episode ng podcast natin, no? Kasi marami talaga tayong matututunan dito sa Para may ma-share pa tayong mga talakayan natin na to. And yun nga, siguro kung hindi dahil kay Sir Mark, hindi tayo magkakaroon ng gantong talakayan di ba? About math. Yes. Siguro kung di dahil kay Sir Mike, hindi tayo makapag-swimming. Tama! Dito na kagkakaw ng podcast. Di po, okay na po yun. Hindi, wait lang. Swimming na kami. Closing na, closing. Ayun nga, sana masundan pa tong podcast na to, no? Kasi marami talaga akong natutunan ngayon. Oo, ako din. And yun nga, salamat kay Sir Mark. Siguro kung di dahil sa kanya, hindi natin to nagawang podcast na to. Yes. Sana marami pang episode na lumabas pagtapos na ito. Marami pa yan. Share niyo sa akin yung mga alaman niyo na bobobo. Tingin nyo tol, anong magandang topic next time pag gagawa tayo podcast? Siguro yung Calculus. Calculus naman. Calculus naman. wag yun. Ang hirap Yung ako nun. nun parang nakakapagod yan. Siguro yung, Kahit ilang beses ko ba- yung related lang din sa Pascal kasi yung Golden ratio. Golden ratio. Oo. Ayan. Paano nga ba kung... Oo. Oo. Pero yun na nga. Yun na nga. Yung So ayun na nga, ito ang podcast na sabay-sabay tayong may matututunan pagdating sa usaping mathematics. This is Math Talks. I'm done. Thank you for listening. Bye! Thank you. Ano nga yun? Gusto mo mag-intro? Siya mo mag-close. 1, 2, 3. Good day everyone. I am Dan. Isipin niyo siya yung Fibonacci, nagbigay kagad ng problem. Fibonacci yung At Fibonacci, nagbigay kagad sa atin ng problem. Pero sa IBCD, tawag ng mga teacher doon, Fibonacci. Tapos sa best link naman, Fibonacci. Fibonacci? Fibonacci No, na chick. basa ko din. Oh, oh. Fibonacci yung tawag Number nila. 6. Fibonacci. Grabe, ako pa yung ginawang bloopers. Galing eh. Pero yung basta yung boss still pang balag-balag yun. Para Kasi yung podcast. Pwede ba? Pwede ba? Yan, konti lang. Para sa akin, bilang business entrep, kailangan kong mag-compute araw-araw. Itong ano Yung araw, ako yung tao na matipid. Matipid ako. Oo, matipid ako. And siyempre, Grabe.